Tuloy-tuloy tayo sa ating series na binuksan ni Pastor Rapi. Okay, so yun nga po, Happy New Year. Okay po. At ngayon po ay check muna natin yung mga nakaraan po na mga topic po natin. Nagsimula po tayo kay Abraham. Ano po natutunan natin kay Abraham? Okay, so bukas mo nga bro. Okay, kay Abraham ay sabi diyan ay saying no to living by sight but by faith. Okay, so not by sight but by faith. Okay, so then kay Isaac ay not by fright or fear. Okay, but by trust. Okay, nilagay agad. Papahulaan ko sana sa inyo, no? Nung nalaman nila na yung kay no? Nung kay Jacob ay may nagsabi, alam ko yan, sabi niya, not by right. Kasi, okay, ibinenta, okay, ni Esau kay Jacob yung kanyang birthright. Okay, pero ang title po ng pag-usapan ngayon natin ay not by might, but by spirit. Sabihin nga po natin, not by might, but by spirit. Okay, sabihin nga natin na parang may might talaga, may lakas, no? Okay, 1, 2, 3, begin. Not by might, but by spirit. Okay, so ang text po natin, of course, yun nga pong karakter ni Jacob. Okay, sige, basahin po natin. Next slide. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi nito, anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mga so. Bakit? Kasi po hunter si Esau. Yun po talaga yung kanya ikinabubuhay. Tapos po yung kanyang kapatid ay sa bahay lang at tahimik lang. Ihuli mo ako ng hayop. Lutuin mo, ang putaing gusto ko, pagkakain ko ay igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. So, importante po yun. Yung blessing na isang tatay sa anak, okay, ibang pagka yung binasbasan siya, ano po yung pronouncement niya ay mangyayari po talaga sa kanyang anak. Okay, so kaya bago siya mamatay, sabi niya ay igagawad ko sa iyo pero gusto ko munang kumain ng masarap na ano kaya yun, no? Okay, nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya nang umalis ito, upang sundin ang bilin ng ama, ano ginawa niya? Ang ginawa niya ay tinawag niya yung kanyang anak, okay, na paborito, si Jacob. At sinabi niya, ito yung, okay, sige, next slide. Huli mo ako ng hayop, lutuin para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh. At sa dulo na nga bro, okay, tapos ang ginawa po niyan ay nagbalat kayo po si Jacob, si Esau. Okay, tapos kinuha talaga niya, tinanong pa siya ng tatay niya. Sabi niya, ikaw pa talaga yan? Yung anak ko na si Esau kasi iba yung boses. Pero yung kamay, pareho lang. Okay, pareho silang hairy, no? Okay, tapos ay ito po yung pagkakasabi sa ko na lang tayo, bro. 35 to 36. Sa verse 35 to 36, ito po yung pagkakasabi niya. 35 to 36, bro. 27. 35 to 36. Sige po, check nyo nga po, may mga Bible kayo, basahin po natin. Okay, andyan na ba? Ayan. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas para sa iyo. Okay po? So, ibig sabihin, nung nakuha na ni Jacob yung basbas na para dapat kay Esau, biglang dumating si Esau. Sabi niya, naku, nautakan tayo ng kapatid mo. Okay? Kinuha niya yung para sa iyo. Okay? Tapos sabi niya dyan ay, nagsalita si Esau, 2 beses niya na akong dinaya. Okay? So 2 beses. Okay? Una, sabi niya, inagaw niya kaya pala ang kanyang pangalan. Kinuha niya aking karapatan bilang panganay, yun po yung birthright. At ngayon, inagaw niya pati ang basbas ukol sa akin. So 2 beses. Okay, 2 beses. Okay, so pag-usapan po natin, not by might. Okay, those who rely on might do things, number 1, by force. Sabihin nga natin, force. Kung mapapansin ninyo, pwersahan ba na kinuha ni Jacob? Yeah, pwedeng pwersahan, not physically, not literally, but metaphorically. Tama? Metaphor. Ibig sabihin, alam niya, dinaya niya.
he got the blessing of his father forcefully through deceit. Tama? Niloko niya, nagpanggap siya. Then, pangalawa, he got the birthright of his brother, ano yan, sa pamamagitan ng, ang tawag nila dyan ay opportunity. Opportunista siya eh. Hinintay niya yung kahinaan ng kanyang kapatid. Nung yung kapatid niya dumating okay, at gutom, sabi niya, gutom ako, may sabaw ka ba dyan? Meron. Pero, ibenta mo muna sa akin yung birthright. Sabi niya, anuin ko naman yung birthright, kumamatay naman ako. Pero si Esau, anong lesson kay Esau? Hindi niya pinalagahan yung kanyang pagiging birthright. Noong panahon nila, sobrang importante po yun. Yung pagiging panganay. Okay? Hindi niya pinahalagaan. Hindi niya binalue, kaya po hindi rin po natuwa ang Panginoon sa kanya noong time po na yun. Okay? Pero kinuha niya by force. Nakita niya yung kahinaan ni Esau. Okay? So makikita niyo dyan, he forced it. Kahit alam niya, mali. Kahit alam niya na iginiit niya yung sarili niya. O ipinilit niya, alam naman niya ang hindi dapat. Okay, so nagkaintindihan. So yung ganun po niya kinuha, may kasamang pwersa. Okay, so the word might, especially in Zechariah 4:6, is often translated as army. Kaya nga, di ba? Kaya nga, or force. Kaya nga merong air force. Okay, pag sinabi mong air force, naku, mabibigat yan. Pag sinabing army, okay, ability. Okay, ginamit niya yung sarili niyang ability, yung kanyang cunning ability. Okay, para makuha yung gusto niya ng sapilitan. Okay, efficiency and is associated with human resources. Lahat po ng mga finances, wealth, at ano pang mga meron tayo na pwedeng masabi, ito yung classified o associated sa salitang might. So, ganun po niya kinuha. Okay, pwede natin matutunan dyan. So, sometimes, baka may mga pagkakataon po, you force it kahit alam mo, not yet time. Okay? Pinersa mo eh. Kahit alam mo, hindi pa time. Okay, so ang may panawagan po ang Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Sabi niya ay, and He made beautiful everything. Okay, in His time. Kaya minsan, hindi beautiful. Kasi pinilit mo eh. Tama? Sabi nga nila, ay mahirap naman yung hinog sa pilit. Tama ba? Pinilit mo eh. Alam mong hindi pa time. Okay, so then sabi dyan, ay you force it kahit alam mo hindi God's will. Hindi. Okay, ang tawag niya dyan ay permissive will. Masyado kang makulit. Okay, hindi kalooban ni Lord, pero Lord, gawin mo ng kalooban mo, Lord. Di ba? Pinilit mo na, Lord, para di ka mahirapan, Lord. Ito na yung picture, Lord. Oh. Yan. May isang may isang kwento, di ba? Kinuha niya yung picture ni Mama Mary. Sabi niya ay, Panginoong Isus, hostage ko ang nanay mo. Okay? Talagang ibigay mo ang aking kagustuhan. Okay? May mga talaga ipipilit lang eh. Sabi ni Lord, nung siya ay papako sa krus, sabi niya, Lord, pwede ho bang di ko nadanasin, ama ko, ang saro ng paghihirap, pero sabi niya, not my will, but your will be done. Hindi niya pinersa. Tama? Pwede naman sana sabihin, ayoko na mamatay sa krus. Si Judas na lang. Di ba? Okay? Ipako si Judas. Okay? Hindi. Sabi niya, hindi. Kailangan kong daanin to. You force it kahit alam mo, hindi para sa'yo. Like Jacob. Okay? Tama? Hindi, para sa kanya, pero pinilit niya eh. Okay? May ibang way si Lord eh. At nagsuffer siya sa consequences actually. Tama? You force it kahit alam mo, yun nga, hindi para sa'yo, kaya hindi kayo para sa isa. Hindi, kahit na mag-away na tayo, kahit na magalit na ang magulang ko, di ba? O kahit magalit na si pastor, di ba? O kahit na ang labanan namin ay laban sa mundo na. At minsan may mga bagay na pinipilit tayo. I don't know. Ginagamitan ng dahas, ginagamitan ng lakas. Okay, dinadaan sa sigaw, dinadaan sa authority. Okay, pero alam mo ay ang kagustuhan ng Panginoon, not by might, but my spirit, says the Lord. Okay? I-check mo nga yan, bro. Seeing a beautiful garden, the gardener was us. Okay? Nakita siya ng magandang garden at tinanong yung gardener. Sige.
Ang tanong sa gardener ay ganito. Sige bro, next slide. Why is your garden so healthy and growing? Yung tanong sa kanya. Ito yung sagot ng gardener. Okay? Sabi niya ay, next slide, I don't force them to grow. Okay? I remove what stops them from growing. Tama ba? Sabi niya, hindi ko pwede yan. Okay? Kasi kahit puwersain ko, kung hindi pa naman time, wala namang ilalabas yan. Okay? Tama ba? So pag-isipan natin. Baka may mga pagkakataon na pinipwersa natin, okay, kahit na anong gawin mo ay wala. Okay, kasi nga ay not by might. At hindi makukuha sa pwersahan. Okay, so that's number one. The number two, those who live by might do things by flesh. Sabihin nga natin, flesh. Sa Bible, pag sinabi pong flesh, pwedeng ito katawan natin. Pero marami po yan. Under po niya yung tinatawag natin na human nature. At pag sinabing human nature, andyan na po yung kasama niya, yung pagiging, yung prone nito, yung prone ng nature natin, okay? O kaya yung, dahil sa mayroon ng sinful nature, prone po ito sa kasalanan. Okay, so para makita natin, ang flesh po at spirit, lagi magkalaban yan. Okay, ito po yung ilang mga verses sa Bible. Galatians chapter 5, para ma-establish po natin yung na-opposite po talaga sila. At hindi sila pwede magsama. At sabi niya, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Yung pita ng laman, yung nasa ng laman. Sabi niya, mamuhay ka, walk ka according to the Spirit. Huwag mong pagbigyan yung mga nasa ng laman. Yun nga po, yung nature. Okay? Halo-halo na po yan. Yung kagustuhan niya. Okay, then, 17, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. Okay, opposite po talaga. Okay, so, then, sabi niya dyan, sige, next slide. Ito po yung sikat na kung natin, but you are led. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Sige, bro. Ito yung, now the works of the flesh are evident. Ito, sexual immorality, impurity, sensuality, yan na po yun. Pag sinabing flesh, you walk, you live according to the flesh. Idolatry, sorcery, enmity, jealousy, anger, rivalries, dissension, and divisions, etc., etc. At sinabi dyan, binanggit din, but the fruits of the Spirit, ano yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun lang po yung binabanggit natin dyan. Okay, so those who live by might do things by flesh. Okay? Those who live according to the flesh put their confidence in it. Okay, yung kumpiyansa mo nasa flesh. Kaya lagi naming sinasabi, okay, do not put your confidence on the flesh. Do not trust the flesh. Ano po example po dyan na isa flesh ka na umaasa? Ginagawa mo isang bagay, flesh na. Okay, ito po example. Yung kwento po ni Peter. Okay, sabi ni Lord, inaya niya yung kanyang mga 11 pala. Kasi si Judas, nagpiprepare para maghudas. Okay? Kaya sabi niya, pray tayo. Sige, ayan, sabi niya, Peter said to him, sabi niya, darating na yung mga mahuli sa akin. Sabi niya, kung yung shepherd, huhuliin na, mag-scattered yung mga flock, na-get agad nila na ang tinutukoy nila sila. Kaya sabi ni Peter, sabi ni Peter, even if I must die with you, I will not deny you. Sabi niya, Lord, pag hinuli ka, tatakbo yung mga 10 eh. Pero ako, hindi. Ang tapang, flesh. Sabi ng mga 10, kami rin. Hindi ka namin iiwan. Pero alam natin yung pangyayari. Tama ba? Okay, nung dumating na yung mga huli kay Jesus, kay Lord Jesus, ay nagtakbuhan sila. Si Peter medyo lumayo ng konti. Ay, di ko dinidinay si Jesus. Lumalayo lang ako ng konti. Pero tinanong, kasama ka ba? Ay, hindi. Okay, kasama ka ba? Pinasukan na ng fear, no? Siyempre, yun ang tendency ng flesh kasi. Okay, human weaknesses. Sabi niya, dininay niya si Jesus ilang beses? 3 times. At nung tumilaok yung manok, ay umiyak siya. Okay, yun po yun. Flesh. Sabi ni Lord ay, watch and pray.
Basahin nga natin yung bro. Sabi niya, hindi ba kayo? Sabi niya, watch and pray that you may not enter into temptation. Sabi niya, huwag ka umasa sa flesh. Mag-pray ka. Mag-rely ka sa Spirit. Watch and pray. Bakit? Sabi niya kasi the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Basahin mo nga bro yung inaantok sila. Check mo nga. Andyan ba yan? Check mo nga dyan. Andyan. Check mo nga. Sabi niya, hindi ba kayo pwede mag-pray sabi niya? Kahit isang oras man lang, ay nangihina daw yung flesh nila eh. Okay, sabi kaya nga the spirit is willing, okay, but the flesh is weak, no? Check mo katabi mo kung inaantok yan. Pastor, verse ko ngayon yan, okay? Okay. The spirit is willing to listen to God's word. Okay, to the preaching of the God's word. But my body, my eyes is weak, matutulog na. Tama? Diba? Okay? Maraming area ng buhay natin. Okay, minsan ay may mga temptation, sabi mo, kaya ko yan! Hindi ako tatalunin yan. Di ba? Masyado tayong yung confidence natin. Ikaw, alam mo dati, yung kahinaan mo sa pera, talagang tumambay ka pa sa sugalan, di ba? Hindi, kaya ko yan. May bubunot ka na, di ba? Di ba? Tama? Alam mo dati, ang kahinaan mo, yung alak, di ba? Talagang tumambay ka pa eh. Inawak-awak mo pa talaga yung emperador, di ba? Kaya ko yan. Ganon yung confidence mo, di ba? Alam mo dati, ang kahinaan mo, chismisan, di ba? Ikaw si Good Samarites. Talaga nakiumpo ka pa talaga eh. Ano pinag-uusapan nyo? Talaga? Diba? Yun. Kaya sabi niya ay yung flesh. Number 2, those who live according to the flesh, become self-sufficient. Yan. Ibig sabihin niyan ay parang si Nebuchadnezzar. Sabi niya ay my own might. Nagyabang na siya. Pero I think sa isang church yata sa Revelation, sabi niya, I'm rich. I need nothing. Need nothing. So yung mga ganon. Nag-rely na siya sa kanyang sarili. Sabi niya, I don't need God. I don't need someone. Pwedeng di mo sinasabi, pero sa action mo. Hindi ka na nagpe-pray. Hindi ka na humingi ng guidance kay Lord. Okay? Magsimba ka, mag-cell group ka, okay lang. At ang matindi dyan, ang danger ng self-sufficiency, yung disconnection. Dinidisconnect mo na sarili mo kay Lord, di ka na kumukonect sa mga spiritual gathering, okay? At nag-isolate ka na. Yun na yung danger. Okay? Hindi man tahasan, sinasabi mo, I don't need God, pero yung the truth, na you are not praying anymore, okay? Katumbas na yon na sinasabi mo, I don't need God. Okay? Yung reliance ko na, sarili ko na. Sufficient na ako eh, okay na ako eh. Kaya po, yun po yung paalala natin. Kaya not by might. Then, those who live according to the flesh, next slide bro. Ito pa, sabi niya, paalala niya, no? Such is the confidence that we have through Christ toward Jesus. Andiyan ba yung verse? Yeah, 5 bro. Check natin. Not that we have sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. Di ba? Alam mo, hindi ko kaya mag-isa, no? I need God. Tama? I need church. I need someone to help me, to disciple me, to train me. Okay, yun po yun. Kasi alam mo, sarili mo, mapapahamak ka. Then, ito pa, those who live according to the flesh, lean on their own understanding. Kaya paalala sa atin ng Proverbs chapter 3, 5-6, sabi niya dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your straight paths. Tama ba? Sino dito sa inyo po ay gusto niyo pong maging successful sa buhay? Sa mga ibang area po ng buhay natin. Sa ministry, sa career po ninyo, ano man po yung mga pursuit po natin. Pero minsan, ang tiwala mo, sarili mo. At ang tiwala mo minsan, kung ano-ano, kung sino-sino. Okay? Pero ang principle po ng Bible, successful life, this is the principle. Pakita mo bro. Okay? Successful life, trust God. Amen? Amen na ba ron? Successful life, trust God. Lord, sa inyo po ako nagtitiwala.
sabi din po sa Jeremiah yata o Isaiah, sabi niya, curse the man who trusts in the chariots. Okay? Sumpain ang tao nagtitiwala sa lakas, no? Ng kung ano-ano man. Ng army o ng mga tao. Okay, yun po yung paalala po dyan ng Bible. Sige bro, next slide. Ano next na natin dyan? Doon tayo. Those who rely on the Spirit, or on God's Spirit, okay, do things by faith. Sabihin nga natin, faith. Okay, so diniscuss na po ni Pastor Rapi yan. Papayaman lang po natin to ng konti sa buhay ni Jacob. Sa Genesis chapter 28, basahin natin, sabi doon, and behold, the Lord stood above and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. So napansin po ninyo, yung pangako kay Abraham, yung pangako kay Isaac, at yung ay pare-pareho lang. At yun din po yung pangako kay Jacob. Ang tawag dyan ay Abrahamic Covenant. Sabi niya, bibless kita, puprotektahan kita. Okay, samaan kita, yung presensya ko, yung protection ko. Okay, talagang inassure po niya siya doon. Then, tuloy natin bro. At okay, sabi, yan, paparamihin kita. Pareho po yan. Sabi niya, you will be, sabi niya dyan, ay in all the families of the earth, be blessed through you. Then after po nun, ito po yung sinabi ni Jacob. Sige bro. Doon na tayo. Sige. Then Jacob awoke from his sleep. Ayun, dream po kasi yon. Sabi niya ay nagpakita sa kanya yung angel ni Lord, si Lord mismo. Sabi, surely the Lord is in this place and I did not know it. Kasi po, ano po ba nangyari kay Jacob? Forced departure. Pwersahang pinaalis sa kanyang tahanan. Bakit? Papatayin siya ng kanyang kapatid. Kaya naglakbay siya papunta sa lugar na pupuntaan niya. Napagod, natulog muna. Ay, diyan po siya na naginip. Diyan siya kinausap ni Lord. Okay, sabi niya diyan, ang ginawa na agad niya, 17, yan, of course, he was afraid and said, di ba? Yun nga yung human tendency. Okay, di ba? Yung nature natin. Sabi niya ay, how awesome is this place. This is none other than the house of God. Okay? It is the gates of heaven. Kasi po, panaog daw yung mga angels. Kaya sabi niya, gate of heavens to. Kasi dito dumadaan yung mga angel. Okay? Pinawag po niya yung lugar na yon na Bethel. Okay? Kaya po may mga Bible school po tayo dyan. Bethel, ang pangalan po niyan ay the house of God. Pinangalanan po niya yon. Pero alam po ba ninyo, dyan po nagsimula yung pananampalataya ni Jacob. Okay? Okay, dyan po nagsimula yung kanyang pananampalataya. Okay, so ibig sabihin, yung kanyang faith journey, dyan po nagsimula. Bakit? Kasi dati, pananampalataya lang siya. Sabi niya, yung tatay ko, yung lolo ko, yung tatay ko, God nila si Yahweh. Pero siya, sunod-sunuran lang. Okay? Parang tatay mo, nanay mo, Christian, no? Nasa church, ikaw sama-sama lang. Okay, pero sabi nga ni Pastor Rapi, huwag tayong maki-altar-altar lang. Di ba? O di dapat ganun din, huwag tayong makikapit-kapit lang. Dapat, ikaw mismo, sabi mo, alam po, diyan po siya nagsimula, a vow of allegiance to the Lord. Sabi niya, diyan na po yung kanyang vow. In exchange of his protection, blessing, at nagkaroon po siya dito ng commitment. Anong commitment ni Jacob? Sabi po niya, sige bro, yung pinakadulo. Okay? Sige bro, yung pinakadulo. Sabi niya, if God will with me and will keep me in this way that I go, ayan, give me bread to eat and clothing to wear, tapos sa dulo, binagdag niya. Ayan, sige bro, next pa. Pinakadulo na. Ayan, sabi niya dyan, no? Shall be God's house, and of all that you gave me, I will give, ilan? A full tent to you. Okay? Yan po yung kanyang commitment. Sabi niya, lahat na makukuha ko, bibigay mo sa akin, Panginoon, sabi niya, ibabalik ko yung 10%. Take note, okay? Hindi po namin ito laging pinipreach. Especially po si Pastor Rapi. Pero pagbigay niyo na ako, ihirit na ako. Okay? Kasi ingat na ingat kami dyan. Okay? Tama ba?
baka may mali tayong pananaw tungkol sa, alam po ninyo, yung principle po, practice ng tithing, hindi pa inutos, ginagawa na nila. Principle na po nila yan. Okay, walang pumilit sa kanila. Ano po pwede pag-usapan natin dyan? We give by faith, not by force. Amen? Amen? Kanina ba, pinarasa ba kayo? Kinurot ka ba kanina? Magbigay ka. Tinitigan ka ba ng masama ng usher? O, tignan mo siya, di nagbibigay. Hindi, walang ganon. Di ba? Tama ba? By faith, bakit? Usapin po ng pananampalataya yan. May narinig ako mga kwento, sabi niya, ano ka ba? Ibibigay mo 10,000? Pwede pang Starbucks yan, di ba? Pwede nang pambili ng mga sapatos yan, di ba? Pwede nang pambili ng Staycool yan, di ba? At ng world culture yan, di ba? Pero yun nga po, pananampalataya nga eh. Yun nga yung pananampalataya niya eh. At yung giving na yan, yung tithing na yan, ay sukatan yan, no? Ikaw ba, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Na kaya niyang isupply, ibigay yung pangailangan mo? Issue of the heart yan. Faith yan. Yeah, love, out of love. Pero gusto ko lang i-emphasis dito yung faith. Tama ba? Hindi, wala na eh. Kukulangin tayo, kakapusin tayo eh. Hindi, pananampalataya nga eh. Si Lord naman yung source ng everything eh. Tama ba? Ibigay ko, o hindi ito, kulang pa rin eh. Di ayaan ko na si Lord yung gumawa ng paraan. Tama ba? Faith po yun. Kaintindihan? May mga faith goals po yung ilang mga leader po natin. At isa po sa mga, tanong ko, what is your faith goals? Isa po sa mga sagot nila ay, I want to increase my tithes. Wow. I want to increase my tithes. Wow. Sila po nagsabi. Actually, one time sabi ko sa kanila, huwag kayo mag-pray na i-increase ni Lord yung income ninyo. Mag-pray kayo, increase ni Lord yung tithes nyo. Kasi kung yun yung prayer mo, automatically nag-increase yung income mo. Tama ba? Okay? We serve by faith, not by force. Mag-asir ka ha? Tumugtog ka. Special number ka. Walang ganon. Wala. Wala. Walang ganon. We worship by faith, di ba? Wala tayong nakikita, pero alam natin, may nakalagay na t-shirt dyan, the audience of one. Di ba? May andyan ng Panginoon ay talagang natutuwa siya at pinapakita natin, in-honor natin siya, sinasamba natin siya. We obey, we believe by faith, not by force. Of course, marami pa po. Okay, so, how's your faith journey? Nagsimula po yung journey ni Jacob, una, conditional faith. Sabi niya, if you will bless me. Diba? If. Yeah, okay po yun kasi nga po, bata pa siya sa pananampalataya. Tama? Pero along the way, alam ba ninyo, naging conditional faith na. Kasi sumusunod na kay Lord. Inutusan siya ni Lord, ginawa niya. Nung sinabi ni Lord to, ginawa niya. Nagmamature siya. Okay? At ang buhay pananampalataya, dapat buhay ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Tama ba? Habang tumatagal. Dapat yung journey natin sa pananampalataya, dapat habang tumatagal, nagiging totoo sa atin yung pinag-uusapan nga po natin. Diba? Not by sight, but by faith. Diba? Okay? Not by fright, but by trust. Not by might, but by God's Spirit. Okay? So, at marami pong iba. No? Yan po yung one, those who rely on God's Spirit, number one, do things by faith. Number two, do things by grace. Sabihin nga po natin, grace. Okay, sabihin nga po natin sa malakas, grace. Alam po ninyo, sa Bible, pag sinabing grace, dalawa po yan. Una ay undeserved favor. Tayong lahat nakareceive po niyan. Nung tinanggap mo yung kaligtasan, di tayo karapat-dapat, makasalanan tayo, pero mabait lang talaga si Lord. Tama ba? Mabait talaga siya. Okay? Kahit nakaasar-asar ka, at yung katabi mo, mabait talaga si Lord, no? Binigay niya yung kaligtasan at ang response lang natin ay pananampalataya. Pero, sa case ni Jacob, pasok po yun, no? Pero may isa pa, yung divine enablement. Okay? Si Jacob, hindi siya able. Hindi tayo able, but the Lord makes us able. Si Lord lang yung nag-empower sa'yo, tumulong sa'yo, kaya nagawa mo yung mga bagay-bagay. How's your business? How's your career? How's your finances? Okay? How's your studies? How's your ministries? Okay, dapat
makita natin, okay, ano man yung meron ako, ito ay biyaya lang talaga ng Panginoon. Tama ba? Hindi ito sa pamamagitan ng galing ko, husay ko. Hindi, biyaya lang talaga ng Panginoon. Like what as Apostle Paul said, sabi niya, I am what I am because of God's grace. Next slide, bro. Yan. Okay. Ito, tutunan niya na pong dumepende sa Panginoon. Yan. Check mo nga, bro, yung, abulin mo natin. Third, 32, 9 to 10. Then, basahin ko na lang. Ito po yung 32, 9 to 10. Sabi niya dyan ay, sundan mo ako, bro. Ang panalangin ni Jacob at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi ninyong ako'y bumalik sa aming lupain sa mga kamag-anak at hindi ninyo pabayaan. Hindi po karapat-dapat, grace yun, nirecognize niya. Sa lahat nakaganda ang loob ninyo sa akin. Nang tumawid ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, ang aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Mag-isa lang niya. Pero nung bumalik na siya, inutusan siya ni Lord, yun nga, sumunod na siya. Ang dami na niya. Sing dami natin. Baka mas marami pa. Bakit? Kasama niya yung mga tupa, mga camel, mga kambing. Ang dami nila. Isang grupo na. Actually, noong time na yan, nagalit yung kanyang biyanan at mga bayaw. Bakit? Sabi nila, kinuha na ni Jacob. Lahat na meron tayo. Pero tinulungan sila ni Lord. Dinaya siya ng ilang beses. Okay? Usapan nila, sabi niya ay, sige, ganito na lang. Lahat ng itim na natupa at may batik, parang Dalmatian, sa akin. Ang ginawa agad ni Laban, pinasyal si Jacob, pinakuha lahat sa kanyang mga anak. As in, zero siya, nagsimula sa zero. Pero ang bait ni Lord, bakit? Lahat ng anak, itim, lahat ng anak, may batik. Sabi niya, palitan natin. O lahat naman ng puti, sa'yo. O, okay, ginabayan siya ni Lord. Okay, tama? Okay, sumunod siya sa mga instruction ni Lord. So, ganun po siya ginabayan ng Panginoon. Okay, so next slide, bro. Those who rely on God's Spirit recognize that what they have and who they are right now is because of God's grace. Amen, no, Baron? Tama? Kung ano man po tayo ngayon, ano po narating natin, ano po yung mga karera natin sa buhay, dapat makita natin na biyaya po ng Panginoon po yan. Sa Deuteronomy chapter 8, 17 to 18, nung sila po ay papunta sa Promised Land, ay meron pong warning si Lord sa kanila, may paalala. Sabi niya, beware, lest you say to your heart, my power and my might, and the might of my hand have gotten me this wealth. Might, di ba? Yung ability ko, yung galing ko, nakuha ko yan. Pero sabi niya, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Wow! That's grace. Power to get wealth. Ability to get wealth. At makita natin yan. He is the one who gives us the ability, God is the one who gives us the ability to create wealth. Binigyan kanya ng idea, binigyan kanya ng skills, kaya ano mga meron ka ngayon, galing sa kanya. Tama ba? Marapat lang na masabi natin, hindi Lord, ikaw talaga eh. Ikaw talaga yan. Yung mga ganon. Then, pero maganda rin, interestingly, andyan ba bro, yung isa pa? Yung paalala ni Lord sa 11. Check mo nga. Ayan, sabi niya sa 11, sabi niya ay, take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes which I command you today. Bakit? Nakalimot sila eh. Nakalimot sila eh. Dati, God-dependent sila. Dati, nakalala sila sa Panginoon. Pero sabi niya, ingat kayo baka sabihin nyo, dahil sa husay nyo yan, nakalimot sila. Okay, yun po kasalanan ng mga Israelita. May amnesia. Okay, forgetfulness. Pa-check katabi mo, baka ina-amnesia na, no? Hindi naman. Okay. Okay, pero, interestingly, sabi po ng Ecclesiastes chapter 5:19. Okay, ito naman. Ecclesiastes chapter 5:19, bro. Okay, basahin nga po natin to. 1, 2, 3, begin. Everyone also to whom God has given wealth and possession and power to enjoy them. Wow, I like that. Okay, God is the one who also give us the ability
to enjoy them. Pwedeng may wealth ka, di mo ma-enjoy. Di ba? Okay, pwedeng, ang dami mong pera, di mo ma-enjoy. Di mo makain yung gusto mong kainin. Gantitig ka na lang, asarap. Kaya di ko ma-enjoy. Samantala yung isa, wala namang masyado, samantala sarap na sarap. Di ba? Pwede, may sakit ka, pwedeng, hindi mo ma-enjoy kasi wala kang contentment. Okay? Meron ka na pero hindi mo ma-enjoy. Trabaho dito, trabaho dyan, at kung ano-ano pa. Okay? Kaya kung mag-pray tayo, Lord, bigyan niyo po ako ng ability to create wealth. Pag-pray mo na rin, Lord, bigyan niyo din po ako ng ability para ma-enjoy namin yung fruit of our labors. Tama ba? Nagaling naman po sa inyo. Tama? Magbakasyon naman kayo minsan. Ha? Sama kayo pa sa Rappi, mapera naman kayo, gastusan ninyo. Ha? Sa Dubai, ha? Come on. Tama ba? Tama ba? Hindi mo na-enjoy. Okay? Maraming dahilan. Okay, nagbigay na po ako ng mga halimbawa. Okay? Of course, paano natin malalaman kung okay pa ba yun? I-check natin. Needs ba to? O wants na? Di ba? Pasok pa ba sa banga, sa budget? Tama? Araw-araw ka ba naman nag-Starbucks eh? Sweldo mo, hindi kaya. Enjoy ko daw. Come on. Pwedeng, kung ikaw si Ninong, kahit oras-oras, di ba? Di ba? Na-check ko bro, may gumaya sa'yo. Ninong ng Caloocan, saka Ninong ng Pangkalawakan. Pero siya original na Ninong. Siya talaga. Pero natutuwa ako kasi nga, of course, may mga gumaya sa kanya at tumutulong din po sa iba. Pero yun nga po balik tayo. Pag-isipan po natin. Tama? Kung isa po yun sa mga batayan naman, ini-enjoy ko, pero yung pala, hindi na maling enjoyment na. So, paalala din po. Una, of course, pwede po yan. Both po, pwede binibigay ni Lord. Pero sa needs po muna isukatan po natin. So, yun lang po yung sinasabi po natin dyan. Those who rely on God's Spirit, so number 1 ay by faith, do things by faith. Number 2, do things by grace. Pati po sa ministry natin, by grace po dapat. Okay, alam natin, ini-empower lang tayo, Lord. Sinasamaan niya lang tayo. Then number 3, do things by God's power. Sabihin nga natin, power! Hanggang sa magising katabi mo. Wag naman. Kasi ang verse niya talaga ay willing spirit and weak flesh. Kaya tulog talaga siya ngayon. Ano ba naman? Okay. Okay, sabi po sa, andiyan bro, Genesis chapter 32, 6 to 8. And the messenger returned to Jacob saying, we came to your brother Esau and he is coming to meet you. And there are 4 people. No, sorry. 400 men with him. Patay. Pinabalik siya. Pero parang papatayin. Remember, galit na galit sa kanya. Tama? Sabi niya, pinabalik mo ako eh. Sabi mo, paparamihin mo ako eh. Kapatid ko, nasa lubong ako, 400, papatayin ako niyan. Galit na galit sa akin eh. Kung hindi galit yan, ba't nagsama ng 400? Pwede naman 4 na bodyguard, di ba? May dala pang basuka, di ba? May dala pang itak. Okay? Wala naman sa Bible po yun. No? Pero mighty men po yung mga yan, mga mandirigma. God's power is available to us in difficult times. Grabe. Difficult times po yan. Paano difficult times? Basahin po natin, tuloy natin. Nung nasabi niya dyan, natakot na naman siya. Yan, human nature na naman. Sige bro. Sabi, Jacob was greatly afraid and distressed. Hindi na makatulog. Sa gabi, sa kaiisip. Yan. Diba? Nag-aalala na. Nag-overthink na. Papatayin ako talaga. Ang ginawa niya, para makaisa, sabi niya, hatiin natin yung mga grupo-grupo. Para pag napatay yung isang grupo, pwede tayong tumakbo. Inuutakan na naman yan, pwersa na naman, di ba? May might na naman. Pero dyan, difficult po ba yan? Difficult times ba sa buhay niya? Yeah. Tama ba? Ang hirap niyan. Okay? Hindi niya alam, buhay pa ba siya? In the midst of uncertainty. Okay? We need God's power. Tama ba? Anong area po ng buhay ninyo ay masabi ninyo, ito, baka nasa difficult times po kayo. O kailan dumarating yung mga difficult times, no? Ito, pastor, pag Judith, di ba? Bayaran na naman, di ba? Ito, dyan na naman, kumakatok na naman, di ba? At sabay-sabay, okay?
sunod-sunod, di ba? Okay? At marami pang iba. Okay? How did God's power help you in the past? How God power help you in your difficult times? Paano kayo tinulungan? Naalala ba ninyo? Oo nga, no? May mga difficult times ako, pero nakita ko naman yung pagtulong ng Panginoon. Let me share my what were my difficult times or moments. Check, ipakita mo kay picture, bro. Yan, pakita mo nga. Lalabas din yan. Yan. Yan, nakabili po ako ng L3, nandiyan siya sa likod ngayon eh. Hindi, wala. Matagal na yan. Wala na po yan ngayon. Nabili ko yan 2023. Diba? Tapos, nabili ko yan kasi nga, nagkaroon kasi ako kami na investment, medyo malaki. Umpisa, yung ISPA yata, ISPA. Tapos, sa ibang lugar yun, hindi sa ibang alam nila yun. Alam nila yung kwento. Hindi ko kwento to, pero ikukwento kasi tapos na. I learned the lesson. Okay, natuto na ako. Nag-invest kami, una 100,000, ang kita namin, 10% a month. Ilan yung kita, 10,000 yun, umabot ng 600,000. Ini-enjoy namin yung kita na 60,000 a month. Tapos sabi ko, bigay pa tayo ng 200,000 para yung pang month din ng L3, doon na natin kunin. Ayoko ng family car kasi gusto ko muna parang magbigay muna ng income. So na-enjoy 800,000 na nagbibigay sa amin ng 80,000 a month. Okay, so 2023 po yung pagpasok ng 2024, second quarter, early first quarter, okay, nabalitaan namin, hindi na mahagilap yung may-ari. Ang nangyari, sabi nila, na-scam kami. Okay, pero ang kwento noon, meron siyang 10 na shop, at per shop dapat, ang investor lang, ang kailangan niya lang, 500,000. Kaya lang, nangalap siya ng nangalap, greed, hanggang sa total na nakuha niya, mga more or less 50 million. Okay, kaya naglaho ng bula yung 800,000 namin. At nakautang kami ng 150, isip namin, saan kukunin yun. Yung asawa ko noong time na yon ay tulala, di makatulog sa gabi, di na makakain, ganyan lang. Ganyan. Paano na, mga ganyan po. Noong time na yon ay buntis po siya. Isip ko, December manganak po siya. Ang savings namin noong time na yon, para sa amin, malaki na po yon. Na normal lang na Pilipino, 55,000. Pero nawala yon, bumalik sa 5,000. Okay? Sabi ko, paano ako mabubuhay sa savings ng 5,000? Kinakabahan na ako. Human nature talaga eh. Kasi manganak nga po siya. Pinaghahandaan ko po yung December. Pangalawa, yung anak namin na nag-aaral, kinausap namin, anak, pwede bang huwag ka na muna mag-aral? O kaya sa bahay na, tuturuan na lang kita, A, B, C, D, E, F, G. Ano sabi niya, no, Dad, I want to go to school. Wala akong nagawa. Nagabayad kami monthly eh. May monthly yung payment namin eh. Okay? Tapos, syempre, yung savings po na 5,000, mababawasan po yan. Kasi sa school, iba pang mga emergencies. Dumating po yung panganak ng asawa ko, ay ipon lang namin. Kasama na yung mga 13-month pay ko, 14-month pay, meron ako. Makapal mukha ako, humingi ako kay Lord eh. At iba pang mga naipon namin, 80,000. Pero kailangan namin ng 120,000 plus. Kasi paglabas mo ng ospital, mayroon pa eh. Ang style ko pa naman, di ako nagkukwento. Meron lang isang makulit na lalaki, tanong ng tanong, Pastor, kumusta? Sabihin ko, ito pera ko eh. Siya na bahala. Sige, ako na bahala. Usapin ko iba. Sabi ko, ingat ka bro, basta ayoko gusto ko yung nakaintindi lang, kakilala lang natin. So yun naman po ako. Isa pa sa mga dilema ko dyan, sabi ko ay, yung field trip ng anak ko, gustong sumama, wala kaming pera. Noong time na yun, dahil wala, bagsak talaga eh. Naalala ko yung, kasi nga, nag-field trip siya last week. Kinder siya niyan. Bumibili ako ng pagkain niya, biglang naalala ko yung pangyayari na yun. Sabi ko, nung kinder yung anak ko, grabe. Halos hindi ko alam saan ko kukunin yung pang field trip niya, pambili ng mga pagkain. Sabi ko, thank you Lord. Noong time na yan, ang prayer ko lang, Lord, patawarin niyo kung nagre-ray ako sa wealth, sa might,
Meron kami, na-enjoy namin. Hindi kami pumili ng mga gamit. More on food kami. Yan. Maya, order tayo. Dati, mga PID ko bro, mga Starbucks. So, yan. Starbucks tayo. Saan mo gusto? Yung mga ganun. Nasobraan din ako. Na-excite siguro. Kaya ang prayer ko, noong time na yun, sabi ko, Lord, may kami ng tawad. Lord, patawarin nyo kami kung naging body steward kami. Tapos yung nakuha ko na L3, na mekaniko, hindi mekaniko, siraniko. Laging sira yung L3. Imbis na magdala ng income, every 3 months, nasa kasa. Ay, hindi, nasa talyer. Kaya sabi ko, isoli ko na. Okay, tama? Kaya voluntary surrender. Sabi nila, okay naman yung record mo dyan kasi voluntary surrender naman. Talagang pinunta ko pa, pinalinis ko, pinaayos ko pa, parang brand-new, para wala sila masabi. Pero yun po yung mga pangyayari. Noong time na yan, sabi ko, Lord, pwede mo ba na walang 80,000 kahit bumalik po 25,000? 2024 po yun. Sabi ko, Lord, di ko hinihingi na yung amount na yon at nangyari po yun. Tapos po yung taon, binigay nga ni Lord yung 25,000. Pagpasok po ng 2025, ang prayer ko, Lord, wag mo akong payamanin. Yun ang prayer ko. Baliktad sa prayer ninyo ngayon. Lord, payamanin mo ako. Takot ako eh. Sabi ko, Lord, wag muna. Baka di ko kayang i-handle. Kaya sabi ko, pag nalaman to, mga galit sa akin eh. Kaya pala yung prayer ko, di pinapakinggan. Kasi magkaiba tayo. Kasi ang prayer niya, pagpasok ng pera, magkaroon ng mga client, ang prayer ko, wag. Ako, patay ako talaga. Sabi ko, hindi talaga. Sabi ko, Lord, wag muna. Baka hindi ko ma-handle po ulit. Pero kanina, kinakapa ko yung puso kayo ng umaga pagising ko. Sabi ko, Lord, pwede na ba? Pwede na. Ready na kami, Lord. Na pagkatiwalaan na kami. Okay, kaya yun po yung difficult times namin, difficult moment namin. Binalik ako ng Panginoon on relying on Him alone. Diba? Relying on His strength. Tama? Okay, so sabi din po ng, check mo nga bro, andyan ba yung Zechariah chapter 4, verse 6. Diyan po nanggaling yung salita na yan, not by might, nor by far, but my spirit, says the Lord. Nangyari po yan nung pinapatayo nila yung templo. Sabi ni Lord sa kanila, di nyo magagawa, sariling lakas nyo lang. Okay? Meron silang feeling of inadequacy, di namin kaya yan. May mga opposition pa, may mga challenges, hanggang may kukuha ng kahoy, ng materialis, ng manpower. Okay? At niremind sila ng Panginoon, sabi niya, God reminded them, sabi niya, rely on God's Spirit for help, wisdom, empowerment. Okay? Help and anything. Strength. Sabi niya, not relying on your own strength and your own abilities. At baka ito din po yung nire-remind ni Lord sa atin ngayon. Itong taon po na to. Diba? Yung 2026 mo is relying on God. At dahil magwakas po tayo sa at alam po ninyo, nangyari dyan muna, babaguhin ka muna ni Lord bago niya baguhin sitwasyon mo. Madalas, babaguhin ka muna ni Lord bago niya baguhin sitwasyon mo. Bakit? Kasi nagkaroon ng enkwentro. Yun, yung sikat, yung wrestling with God. Pero hindi yun force eh. Kasi kahit kailan, di naman niya matatalo si God. Yun yung kanyang pananampalataya, yun yung kanyang, papatayin na ako ng kapatid ko. Diba? Isinabi mo eh. At doon pinalitan yung kanyang pangalan. Sabi niya, your name will no longer Jacob, but Israel, because you struggle with God. Binago siya ng Panginoon. At nagulat siya nung sinalubong siya ng kapatid niya. Akala may dalang espada. Hinalikan siya, hinagkan, inayos ni Lord yung sitwasyon. Hinilom ni Lord yung sugat, at nagkaroon ng reconciliation, at nagkaroon ng restoration. Amen ba ron? I don't know. Okay, yung mga difficult times natin. No? Pero alam po ba ninyo, dapat yung difficult times natin, ito yung last na po natin, okay, God's power is also available in our altar. Time. Tama? Baka dinudulot ni Lord, inaalaw ni Lord yung mga difficult times, difficult moments, para tayo lumapit sa Kanya.
hingin yung kanyang tulong. Tama ba? Magbabad sa kanyang presensya. Gaya ng nangyari kay Jacob. Altar helps us to rely on God. Pinapakita niya yan. Di ba? Ano yung altar? Alam po ba ninyo sa kanila, yung altar, okay, ginagawa nila pag na-encounter na si Lord. Pero tayo, gagawa tayo ng altar, hindi dahil na-encounter natin si Lord, gagawa tayo ng altar kasi gusto nating ma-encounter si Lord araw-araw. Your altar is a place of prayer. Kaya sabi nila, a prayerless Christian is a powerless Christian. Okay? 7 days without prayer makes 1 week. Hindi po yung week na double E, pero yung week na EA, mahina. Tama ba? Manghihina ka talaga eh. Intimacy with God. Baka yun po yung gusto ng Panginoon. So pag-isipan natin. Then, sabi din po sabi nga nila, trust in God's power. Keep trusting. God is working even when you don't see it. Like in the case of Jacob. Hindi niya alam, kumikilos na pala si Lord. Okay, sa puso, sa buhay ng kanyang kapatid. At ito, narinig natin ito kay Pastor Rapi, when you can't see God's hand, trust His heart. Yung puso niya. Yung puso niya na alam mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And He will take care of you. Tayo po tayong lahat. Last na po ito. Sabi po sa John 15:5, sabi niya John, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in the vine and I in him, sabi, for apart from me, you can do nothing. For apart from me, you can do nothing. Ano po yan? Pagpapakita po yan ng, kaya ang salitang Christian daw, Christian. Okay, salitang Christian, tanggalin mo daw yung Christ. Ano na iwan? I-A-N. Okay, ang acronym daw po niyan, without Christ, I am nothing. But, pinapakita po nun yung total dependence, total reliance on God. Hindi lang, I am nothing, I can do nothing. Diba? Kasi siya yung nag-i-empower sa iyo eh. Nagagawa mo yung mga bagay dahil sa biyaya niya. Dapat bilang mga Kristiyano, maging totoo to sa espiritu natin. Lord, without you, I am nothing, I can do nothing, at kailangan po kita sa buhay ko. Kailangan kita sa buhay ko. Pikit lang po tayo, manalangin po tayo. Ano po yung mga difficult, baka nasa difficult moment po tayo ngayon? Difficult times? I don't know ano mga area ng buhay. Baka kailangan mo ngayon yung power ni Lord. At available po siya sa iyo ngayon. Lumapit ka lang, ilapit mo lang yung area na yan. Kung kinakausap ka niya, sabi niya, gusto mo na kitang baguhin. Ikaw muna babaguhin ko. Kasi kung problema mo pera, na-solve yung pera, hindi ka nabago, babalik din eh. Kung problema mo, ugali, naging ayos kayo, pero may problema ka sa ugali, babalik din eh. Kung problema mo, bisyo, na-solve yung pera, pero utang ka rin eh. Didiskarte ka na naman eh. Pero baka sinasabi ni Lord, come on, I want to change you. God's power can transform you. Can transform us. God's power can transform the situation. Magtiwala ka lang. Panginoon namin, kung ano po yung sinasabi nyo sa amin ngayon, Holy Spirit, move in this place. Thank you for teaching us to really rely on you, rely on your strength, on your spirit, not to rely on the flesh, not to do things by force. Lord, tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo at palagaan namin yung aming altar. Sa darating po na January 26 to 30, magkakaroon po tayo ng, ang tawag natin, iba namin dito ay prayer and fasting week. Okay, basta tingin niyo po yung nakalagay dyan, ang tawag natin dyan ay pray-paration. Bakit? Papasok po yung taon. Ayaw nating kumilos, gumawa ng mga bagay, sariling lakas. Sinasabi natin dyan, Lord, we need you. Kailangan po namin yan. We will prepare ourselves, Panginoon. Sasabak kami, Panginoon, pero Lord, gusto namin maghanda.
Gusto namin mag-rely sa iyo. Dumalo po tayo lahat doon. At yun po, gabi-gabi po yun po yung maging altar natin. Kausapin mo din si Lord doon. Lord, ano po yung sinasabi niyo sa akin, pinapagawa niyo sa akin, ano po yung mga instruction pa na gusto niyo para sa akin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo ngayon. Dalain ko mga kapatid, maging pagpapala ka patuloy sa inyong tahanan. Maging pagpapala ka patuloy sa inyong kumpanya. Maging pagpapala ka patuloy sa iyong nasasakupan. Maging pagpapala ka o estudyante ka sa iyong school. Maging pagpapala ka sa inyong community. At maging pagpapala ka sa mga bawat tao na makakausap ninyo. At sa mga oras na ito, mga kapatid, tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Sumaatin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikisan ng kapuspusan ng Banal Espiritu ay tanggapin natin ngayon. Amen.